Ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi. Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat, kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng ating pagsunod, nagkakaroon tayo ng isang matatag at masiglang komunidad. In the first reading, we were shown how Samuel reminded Saul to obey the Lord. Ipinaalala niya na ang pagsunod sa Panginoon ay higit pa sa handog na susunugin at ang pakikinig ay higit pa sa haing taba ng tupa. Ipinamalas sa atin ni Jesus ang tapat na pagsunod nang tanggapin niya ang krus na nagdulot sa atin ng kaligtasan. Sa pamamagitan po ng kanyang pakikinig at pagsunod, nagdulot ito sa atin upang tipunin ang sambayan ng Kristiyano nang lalong maging matatag sa atin pong pananampalataya kay Kristo. Kaya naman sa Ebanghelyo, ipinaliwanag ni Jesus ang tungkol sa mga bagay na lilipas at mga bagay na mabubuhay kailanman. Sa paglalakbay natin sa buhay na ito, mas pinipili po natin ang mas magaan para sa atin, kung saan po tayo komportable, kung saan tayo makapagpapahinga. Lagi tayong nasa comfort zone natin. Hindi natin sinusubukan na lumabas upang makita ang mga bagay na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Jesus reminds us the true meaning of listening and obedience. Pinili niyang makinig at sumunod. Lumabas upang makisawsaw sa ating mga buhay. Namuhay siya ng may kagalakang kasama natin. Nakita ni Jesus sa kanyang paglabas at pakikipamuhay sa atin ang krus na kanyang yayakapin at papasanin upang lalong maging buo at masaya ang sambayan ng Kristiyano. Si Jesus po yung tinutukoy sa mabuting balita na kung papaanong bakit hindi daw nag-aayuno ang kanyang mga alagad dahil kasama pa niya ang lalaking ikinasal. Ipinakita po sa atin ni Jesus kung papaanong dapat ang bawat isa po sa atin ay sama-sama, na dapat ang bawat isa po sa atin ay nagkakaisa, na dapat ang bawat isa po sa atin ay lumalago po sa atin pong pananampalataya. Nakisawsaw si Jesus sa atin pong pamayanan. Nakipamuhay po si Jesus sa bawat isa po sa atin upang maranasan natin na sa kabila po ng paghihirap, mayroon po tayong tatamasin na katagumpay pagkatapos po ng lahat. Pagkatapos po ng paghihirap, mayroon pong kaligayahan at mayroon pong tagumpay na naghihintay po sa bawat isa po sa atin. Ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po mga minamahal ko pong kapatid, inaanyayahan po tayo simula po sa unang pagbasa kung papaano po tayo susunod at makikinig. Kung papaano po tayo tutulad kay Jesus sa pagbibigay po ng atin pong mga sarili upang makita po natin na hindi lamang po sa mga magagandang bagay natin makikita o magandang pangyayari natin makikita ang magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung hindi po yung paglabas po natin sa atin pong mga comfort zone, yung atin pong pagsunod na kahit na po mahirap, ay makikita po natin sa dulo ng walang hanggan na mabibigyan po tayo ng isang magandang tagumpay
na kasama po si Jesus. Mga minamahal ko pong kapatid, narito po si Jesus, ang lakas ng loob natin. Narito ang larawan ng isang tao na hindi nalilihis ng daan kung saan ang dulo ay may nagbabantang krus sa kanya pong buhay. Nakita po ni Jesus na sa dulo ng kanya pong buhay, mayroon siyang papasaning krus. May krus na pagpapakuan sa kanya para sa atin pong kaligtasan. Kaya naman po mga minamahal kong kapatid, inaanyayahan po tayo na sa buhay na ito, pasanin din po natin ang atin pong mga krus. Tingnan din po natin ang atin pong mga krus na magdadala po sa atin sa buhay po na walang hanggan. Sana po, hindi po tayo laging nakatingin lamang sa mga magpapagaan ng atin pong buhay. Sana po, hindi lamang po natin tinitignan yung mga maliligayang idudulot ng mundong ito para po sa bawat isa po sa atin. Kung hindi po mga minamahal kong kapatid, tingnan din po natin yung nagbabantang krus sa bawat isa po sa atin. Ang krus na magpapadalisay ng atin pong mga puso at ng atin pong mga buhay, ang krus na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa panahon po natin ngayon, makita po sana natin na yung bawat paghihirap po natin ay kasakasama natin si Jesus. Sapagkat pagdating po ng dulo ng atin pong buhay, makikita po natin ang tagumpay na kasakasama pa rin po si Jesus sa atin pong buhay. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanaong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas, at panghukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao, higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan